Maganda siguro, mag-introduce mo Yes, na sir. tayo, no? By the way, I will start. Good morning, sir. Yes po. We are the Bachelor's in Public Administration student of IB College of Mindanao. You can sit down. And I'm Joanne May Laulau. I'm Andre Bonbon, sir. Yes. I am Eric Ito. I'm Jerilyn Abaw, sir. Yes. And I am Marbilin Ditaliwanan, sir. Okay po. So what is the purpose of the interview? So, niami sa inyong buhatan, sir, para mga may gamay mga kasayuran, kabahin sa functions, main functions sa inyong opisina. Yes. And aside ana, gusto ko no masayran kung unsa ni ka-importante ngadto sa katawhan. And ay katulo na mga pangutana is aside sa maong mga main functions, unsa pa nga mga lain nga mga gimbuhaton or mga buluhaton or functions ang inyong ginahimo ning kasamtangan. Okay. So, since you introduce yourself, I will introduce myself. Yes, sir. I'm James De Vera. I'm a civil engineer now. It so happened that our chief engineer, who is the head of the department, is out for the turnover. Meron kaming program, a turnover of 17-kilometer na road, which is funded nationally. Yan yung tinatawag nato na farm to market roads. Ibigay pasabot kan kanang yes. Please. Hello, good morning. Make yourself comfortable. So, it's a 17-kilometer na farm-to-market roads doon sa Banlag, Mabuhay na area na yan. Okay, so farm-to-market roads, meaning to say, gikan dito sa farm, padulong dito sa merkado. So, atong kakonkretohon, ang tanan ng mga road networks nato coming from the barangays, from the far Lilingayon to Lourdes, their Concepcion, then Banlag. Yes. So, yun bang atong kung makita ninyo halos tanan na ng road networks na to, kinokompleto na nato. Sad to say, there are so many city roads that are still not completed, or nor asphalted. But ang good, probably yung mga questions ninyo nandiyan naman. So, kung inyong kung gitanaw ninyo dito sa gawas, the city engineer's office has 4 divisions dito, other than the administrative division. I think parang doon yata kayo, doon kayo mas okay na. We have the planning, design, and programming division. Sila yung gahimo ng mga plano sa proposed nato na infrastructure, mga public, kasi government tayo, public infrastructure. I mean, public yung ginagamit sa katawhan, like the roads, the buildings na government-owned, sa barangay like that, or the city na public buildings. And ang funding yun, of course, comes from our cover sa city na budget. Meron ding mga tinatawag natin counterpart ng national na ihatag sa ato para ma-develop. So, okay. Tahas, nandyan sa ihatag ko na mission. Okay. Makita ninyo din na dito sa city, ang city engineer's office ay parang murag importante na branch sa atong panggamhanan, no? Kay whatever program na naay kalambigitan sa construction, ang atong mayor, ang local chief executive nato, ipaagi yan sa city engineer's office because they are not technical people, remember, di ba? Yes, sir. Also, yung mga technical yan, ihatag sa city engineers. What do you mean? Bang o may mga technical na itong gitawag. Paghimo ng plano, dilitanan, makaibalo maghimo ng plano. Yes. Paghimo ng estimate, dilitanan, no? So, maunang giiskolahan sa atong mga empleyado. Paghimo ng plano, paghimo ng estimate, paghimo ng gitawag nga to na feasibility study, is it okay to do this? How much will be the budget? Yan, estimate pa yan, tinatawag natin na programming. No? So, yun ang pinaka-work ng
the design. It doesn't mean na maghimo ka ng dala na ay konkretohon din na buhos lang ng semento. No, design. No, design in the sense na kailangan pag nakakaidala na kay drainage. Alang-alang na ang tubig nimo dito sa dalan, di ba? So, buta na to ng drainage. Then, dili po na po pwede na bigla na lang kamo curve. So, di-design na nato na such that it will be safe for the motorist pagliko or pagpasaka or pagpaubos sa dalan. So, yun ang work ng City Engineer's Office. When it comes to building naman, the functionality of the building, ano bang building ang kinahanglan? So, they will let the office know so that our architects can make the design, our structural engineers can prepare the dimension, the reinforcement na kinahanglan aron malig-on. So, iyon ang dito kasulod ang City Engineer's Office. No? So, kung sa budgeting, although meron tayong kwarta, dili man gyud ibig ipasabot na gusto ka magtukod ng building, magpagusto na lang ta. Oh, yes, sir. Ato nato kasi daghan pa man ang atong mga proyekto, di ba? So ililimit nato. So paano ba? O how much is the cost of the building? Makakaya ba nato karon tuig? Kung dili nato kaya karon tuig, ato nang anam-anamon. This year, phase 1. Next year, phase 2. So until matiwas ang building. So makita ninyo, dilita na ng construction, pagsugod karon tiwas na yan. Na ay, di ba? After ng tuig yan. Kasi, because of the budget constraints. So, kung karagihapon to sa balay, di ba? Pag sa balay ninyo, dili po pwedeng pataka, palit-ani, kay what if, dili na pala, nahurot na yung imong napailaing pagkagastuhan, wala na kay konta. So, ayun ang anak na case. Okay. So, do you have any question up to that portion? So, depende na lugar mo sa budget na gina-allocate sa inyo, sir, sa pag- Yes. And sometimes it's the other way around. They want a project and then they do not know the amount yet. So we are going to give them the estimate na para makahibalo sila. So kapag sinabi naman na ganito ang kinahanglan, tsaka lang sila tsaka din sila magbibigay ng budget. So yan ano. Na ay mga cases na the budget is already there. So kailangan lang natin ma-determine unsa ang extent ng project. When meaning to say, let us say there's a budget of 20 million for road concreting. Pila ka metro ang pwedeng ma-cover ng 20 million na ito? Hindi man ibig pasabot na may 1 kilometer ka, may 20 million. Naigo na yan. Kasi meron siyang unit cost na tinatawag. For every length ng road, merong cost na yan. Kapag naghihapon sa building, for every square meter nito, merong cost na equivalent yan. O depende po na kung pila ka-story yung iyong building. So, ingan na. Okay. So, about the budget, ano pang gusto nyo mahibaluan? So, gusto mo yung masayod, sir, kung ano sa inyong mga accomplishment ng kasamtangan? Yes, makikita naman ninyo ang mga proyekto na to dahil bago pa ang atong chief executive, bago pa ang mayora natin. So yung mga project na gusto niyang spread, hindi pa yun sa makikita karon, no? But yung mga previous na administration, makita nato yung mga proyekto na nangahumana, na ato nang napahimoslan. O na ay mga bagong mga proyekto na to na sa karon ay ato pang consequent pa ongoing karon. Like we have additional public buildings. No, there's one there under construction, the new office of the city assessor. Nandun meron sila 3-story building din. So then there is also a proposed conversion ng city health office nato into a hospital na. So magiging hospital na yan. So it's still being processed and pinaplano pa nato. Wala pa yun na amount kung pila kay i-determine pa nato kung pila abton kung i-convert nato na into a hospital.
other than just the building, manginahanglan siyempre yan ng equipment. Kaya sa may hospital, kung wala mong kay equipment, pagpalit tayo ng mga x-ray machine, mga CT scan, MRI, yun ang mas mahal eh. So yun ang atong mga project. Like, there's also ongoing project, although it's being undertaken by DPWH. Nakikita niyo yung widening ng atong mga dalan. Oh, yes, diba? sir. Bantayan Nandiyan mo. yan. Then, nandun din yung creation ng new bridge traversing the Pulangi, no? Sa ngayon kasi isa lang ginagamit nato na bridge eh. Wala pa natiwas Oo. ang isa, sir ba? Wala pa natiwas yung isa, kaya may mga problema. Then there is another proposal, meron pang dalawang bridges para magko-cross diyan. Eventually, masusolve nato yung problema nato sa... But the funding of that, hindi man makakaya ng city, so it has to be national. National. Magpo-propose tayo, hihingi tayo ng budget sa kanila, ibubutang din natin. Then merong ongoing flood control project. Yes. Very controversial, di ba? Yes, sir. Yes, sir. Yes. About ano, Oh, sir? yung dike natin na yan, if you are going to ask me, is there an anomaly there? I would not know. Why? Because it's only the DPWH and the officials, the contractors Yes, yes, yes. who are privy to that. No? So, kung mga tana ka, meron ba? Posible. Posible because the fact that it's happening in several parts of the country, Yes, sir, it yes, may be possible that, no, I'm not saying that Yes, our sir. congresswoman is corrupt or our governor is corrupt, diba? Or even the mayor Mayor. is corrupt. Probably they do not know, Yes, sir. or probably they know. Dalawa lang naman yan. But if you are going to ask me, I would not know. I have no proof, I have no evidence, and it's very easy to accuse. But proving it is a different Difficult. thing. Yes, sir. Diba? Like what's going on in the Senate now. Even though the evidences are there, they keep on denying, no, we are not, sir. we're No, not. No evidence. Yes, because there's no criminal who's going to admit that he's a Tinood, criminal. tinood, sir. Diba? Kaya kung hindi, makulong ka na din. So, diba? No one is going to admit guilt. Kahit mga kapares ng ihapon yan sa mga anak din. Pero magbakak, kailangan sometimes magbakak siya para dili mo dapat ang Yes. relasyon, di ba? Ganun din. So, ganun din yan sa program sa government. Sometimes kailangan mo, or else mawawala yung trust sa kanila, di ba? Hindi sila po pwedeng magkaroon man lang ng cloud of suspicion sa kanilang ngalan. Naku, kurap pala itong gagawin na ito na sayang na yung binoto natin, di ba? Okay, so sige, ilalakbit lang na ito. So there are so many ongoing infrastructures na ito, no? We are more concerned nung makongkreto yung mga dala natin kaya nakakadag yung ginagamit natin. And then, we want as much as possible na mapababa, ma-reduce na ito yung price ng atong basic goods na nasa merkado. Tinood, tinood. And how to do that? For the farmers to spend very little in transporting their produce from their farm to the market. So kaya nang atong kinokongkreto na ito. Di na mo matingala nga naman na halos konkreto na. Ito na ba mo dito sa yung pinangahambog nato na view deck? How many of you have gone to the view deck in Banlag? Yes, sir. Anahawan, yes, it's very nice there, di ba? Nakita nyo, Concrete going na there, po, konkreto, no? Pero marami dito sa salod ng Wala na poblasyon. Wala dito, sir. Ano May man yan, sir? pambukid, may pambukid Ano na man na concrete. nga ang... Oo, because it so happened nga na may mga farms na nandun eh. So mas To yung help priority them. sila. To help them, Sa yes, maglisod oo. ba pa kung ano. Oo. Padali ang pag... And ang ultimate aim natin that is mapabarato lagi ang atong mga products na nasa merkado. So far, ito kasi yung nahitabo makita ninyo, and this is also the danger na tayo ay advance, with the television and the social media. Kung ano yung presyo doon sa ibang syudad, Maupod. gapasan sa Yes, atong sir. mga, kaya
tingala ka na nasa atin yung bigas. Pero nga nung mahal mong gihapon ng bigas sa Tinuod, atin. tinuod. Diba? Yes, Sir, sir. ang kuan, sir, Mag-import ang mag- luoy kay mga farmers karon kay ang bugas mahal siya. Then ang palay 14 ang kilo. Yeah. Barato kayo, Yan, sir. yan naman, actually, isa sa dapat natutukan ng government. Luoy kay Ano? mga farmers. Ang nakita bumanggot nito, the politicians are protecting the big businessmen. Oo, ano mga middlemen. Sakto, sir. Yung Sakto. mga Middlemen. nagbebenta ng bigas na yan, yan ang kanilang mga pinaprotection. Pinaprotektahan siya. Oo. Wala silang pakialam ng mga nandun sa kubos. Yan ang sayo. No? Kapares naghihapon to ng bakit mahal ang baboy natin. Kaya pinaprotection ng mga malalaki yung piggery. Nandito nga sa atin sa bukid nun eh. Pero nga mahal man ang baboy din sa atin. Tungod lagi sa madali lang yan. Pwede lang tayong mag-create ng, I'm not saying na ginagawa ito ha, but this is possible. Pwede tayong mag-create ng kunyari ay merong sakit na kumakalat ngayon para sa Oo, kanang, di ba? kanang sa baboy. So, mayroon. Pag pinalabas nila na ganyan, na there is a swine fever or the other sakit ng mga baboy na yan, or even sakit ng mga manok na yan, di ba? So, mamamahal ang presyo. Ah? So, who is responsible for that? All it needs is what do you call this? An order, executive order coming from the governor ba, or the mayor declaring na there is di ba, an epidemic doon sa mga livestock. So, yun na, kita nyo, mahal tuloy. So, ang nangyari, parehas na nakita mo na several years ago, may sakit daw mga baboy. So, dili ka magpasulod ng baboy sa Pwede pasulod sa bukid specialist, nun. sir. So, ang pwede lang natin gamitin na baboy ay yung ating baboy lang sa Bukid nun. bukid nun. Dili pwedeng sunod anywhere. Di ba? May mga checkpoints. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, sa tuloy nakita po niyan, ang mahal ng baboy natin. Kahit ang daming baboy sa atin. Di ba? Hindi ka nga din makabili na-remember ko noon, several Christmas, wala tayong hamon. Di ba? Sakit ang baboy. Tungod Sakit. kay para magpalabas sila na may mga crisis, may sakit ang mga baboy. Hindi makasunod ang mga Pure Foods ham or what's an holiday ham, CDO or whatever dito. Di ba? Hindi na nangyayari. Ayan. Wala tayong magawa. Buto naman tayo. So the same thing nga din dito sa mga projects. The projects that are being implemented by the city engineer's office is sometimes dependent on the program of the mayor. Kasi kung yung mayor, nag-promise siya na, o sige yung barangay mo, asa ka ba na barangay? Poblasyon ka lang. Yes, sir. Poblasyon, sige, taga-gawas ng barangay. Pinatilan, sir. Pinatilan ulit kasi dito sa Pinatilan may purok din ha, nalalagyan natin ng covered Purok court, center. purok center, yun man ang kanyang gi-promise. So, yun tuloy, doon tuloy madadivert ang ato. Diba, kita mo na nag-promise man during the election. Yes. Like sa Laligan, sir, kaya taga Laligan mo po, nami bago gina-construct ang among bago nga administrative building. Yes, First time. it's possible na maunang gi-promise. Yes, sir. Diba? If you are going to support me, patudan po kayo ng bagong barangay hall, bagong multipurpose hall. So you see sometimes, ang development nato sa city, nagdidepende sa kapritsyo ng naglingkod. Napod may super health center sa Laligan, pero wala pa na. Of course, that's good, di ba? Maganda yung ganyan. Pero, Makita na yun to na makikita niyo mo na ang proyekto, ang project ng City Engineer's Office is very much dependent kung unsa yung i-program na daan sa naglingkod. So, okay. Kaya makita mo, ang kanyang priority para dito sa mga gi-promise niya. So, napasagdan ang poblasyon. Wala na simento ang mga dalan sa poblasyon. Ako, makatestify ko na. Yes, ako, bro. Diyan ako nag-abang ng bahay sa Purok 3B. Loyosa, San Miguel nagatawago nila. Kanang din napasunod sa may Villanueva. Makita nila na. Pagsunod sa Villanueva, yes. Pagsunod din na sa Villanueva,
Rough road yan. Yan, tingnan lang. Katuting napakaraming bahay yan. Napakalapit nun sa CSWDO na office, di ba? Tingnan, rough road. I see. Bakit hindi nasisimento yan? Kaya hindi nakadaog ang mayor Sa dito pollution. sa area na yan, sa forum. That's why. Pagka ang sinusuportahan ng mga residente ay lamang hatagan sa pabor sa no project. So, yun na lang. So makasubo sir no nga murag ang paghatag og serbisyo sa katawhan na politize. Politicized, yes. You are correct there, ma'am. So, yun na lang. No? Hindi ka And this is a reality Mm. that we cannot change. It is really happening. Ito na tawag natin na patronage politics. Yes, sir. Ganun din yan. Kaya kayong iskandalo na yan. Mga politikong may kagagawa nun. Din ang gina-blame kay ang kuan. Contractor, no? O DPWH, no? Hindi, Pero actually. Kung hindi sila nagsingit ng ganon, siningit nila yung budget, yung ganyan na budget. Para yun ang kukurakote nila. Kukonsabuhin lang nila ang district engineer. Tinod. Kukonsabuhan lang nila ang contractor. Contractor. O sige,